Hello everyone. Today we will discuss about job analysis and compensation of employees. So let's proceed to the chapter 1. Analyzing jobs of office employees. Job analysis is a systematic process that involves gathering, documenting, and analyzing information about a specific job role within an organization. So, ang job analysis is isang process na kung saan sinusuri ang mga tungkulin at responsibilidad ng isang trabaho. Ang layunin ng job analysis ay malaman ang mga mahahalagang katangian ng isang posisyon upang sa gayon pagtatanggapin na sila to become an employee is fit sila sa position na yon. Like for example, sa pagiging teacher, so kinakailangan nila ng good communication skills, magaling sa public speaking, at higit sa lahat, clear sila magturo ng mga lessons upang sa gayon maintindihan ito ng mga estudyante. So let's proceed to the job description. Job description is a written document that outlines the duties and responsibilities of a job. Ang job description isa siyang paglalarawan ng trabaho na kailangang gawin ng isang empleyado sa isang organization or company. Like for example, sa pagiging customer service representative, so ang trabaho nila ay kinakailangan nilang tumugon sa mga katanungan at reklamo ng kanilang customer sa pamamagitan ng telepono, email, and chats. So let's proceed to the job specification. Job specification is a written document that outlines the personal qualifications an employee must possess to perform the job duties and responsibilities. So, ang job specification ay isa siyang document na naglalaman ng specific na qualifications, skills, and responsibilities na kailangan upang sa gayon maiwasan ang maling pagpili ng magiging employee sa isang position. Like for example, sa pagiging customer service representative, so kinakailangan na meron silang experience sa trabaho, meron silang good communication skills, at higit sa lahat, meron silang computer skills. So, proceed naman po tayo ngayon sa Chapter 2, Evaluating Jobs of Office Employees. So, job evaluation is the process of systematically determining the relative worth of jobs within an organization. This process involves analyzing and comparing job roles to establish the relative value to the organization. So, kapag sinabi natin job evaluation, from the word itself, job means trabaho. Evaluation means pagsusuri. So, ibig sabihin, ang job evaluation ay isang process ng pagsusuri sa halaga ng mga job o trabaho inside organization or company. For them na makikita yung halaga ng magagawa or employee doon sa trabaho na hinahawakan o pinagtatrabahuan nila. And of course, ang purpose ng job evaluation is to ensure na ang employee ay nakakatanggap ng maayos, fairly na salary o sahod based doon sa job na ginagawa niya. So every organization or any company, it is their obligation na ibigay yung tamang salary na pinagpapaguran ng kanilang mga gawa or employee. And that's why ginagawa yung systematic calling job evaluation to review kung tama at sakto ang dumarating sa kanila. Job evaluation method. So dito, meron tayong process o kinds or method rather sa job evaluation. So it has job ranking method, job classification method, point factor method, factor comparison method, and competitive market analysis method. Job ranking method. The job ranking method is a job evaluation method that ranks jobs based on their titles and importance. The ranking is determined by the scope of work and overall responsibilities. So, job ranking method. Kapag sinabi natin job ranking method, your salary or will based on your rank or position inside the job. Kung halimbawa, ikaw ay isang supervisor or manager, of course, hindi pare-pareho ang sinasahod ng dalawang ito. It is based on their rank
your salary income nila. The job classification method. So the job classification method groups or divides jobs into classes based on their skills, experience, authority level, and department. So, ang job classification method, so this classification method are also the same to ranking method. Dito naman is ina-identify nila yung bawat level na mga gawa. So, iba't iba yan ng level. Merong 1, 2, 3, 4, and 5. Ito yung mga supervisor 1, supervisor 2, manager 1, manager 2, hanggang 3, 4, 5. So, dito nila tinitignan based doon sa performance o standard ng isang organization o company. Kung sino yung mga nakakaabot na ng standard na maipopromote to the highest level. So, proceed naman po tayo sa point factor method. Point factor-based job evaluation is a quantitative form of job evaluation that uses defined factors and levels within them. So, ang point factor method. So, this method is a commonly used job evaluation techniques that assess the value o halaga ng iba't ibang position within an organization. Involved dito ang assigning predefined factors. So, dito ang process na ginagawa is dito sila pabase kung saang position active or fit yung skills mo. Yung working condition mo, ganun din. Kumbaga, sa steps na to, ikaw ay nag-check ng resume, ganun. Nire-review mo kung ano yung mga abilities niya o kung saang position siya mas fit. And next ay ang factor comparison method. Factor comparison is a process that human resources professionals use to evaluate and compare different job candidates. So, ang factor comparison method, this is also similar to point factor method. Kasi dito, you're comparing the different job candidates. So, ibig sabihin, yung mga i-hire niyong bagong tao, so dito nalalabas yung mga educational background, experience, titignan nila kung sino yung mga standard o yung qualification na talagang fit doon sa position na yon. And lastly, meron tayong competitive market analysis method. So, competitive market analysis is the process of determining who your competitors are, researching their strategies and unpacking what they do well. So, ang competitive market analysis method, from this process, you can learn a lot about your company's own strengths and weaknesses. By doing research about your company, as well as how to remain a strong competitor in your industry. Dito, madadagdagan yung knowledge mo about the business or company you are in. Dito ka matututo on how to compete in every service. So, dahil as a HRM or human resource, we are not only responsible for interviewing or reviewing papers. Of course, mahalaga rin na alam mo kung ano yung background o paano pinapalakad ng company mo yung business. And at the same time, makakuha ka ng knowledge sa pag-handle ng business. So, as a future human resources management, we are responsible sa pag-hire and interview, yet also sa pag-review sa papers ng mga unemployed na gustong magtrabaho to our company or organization. So also, we need to do research in everything. That's why it is important to us na maintindihan kung ano itong job evaluation. My topic is all about Chapter 3, Administering Salaries of Office Employees. Salary survey is a statistical feature of the salaries for certain jobs in a particular geographic area or for a certain industry at a given time. When we say salary survey, ay isang pag-aaral na malaman ng mga karaniwang sahod depende sa trabaho. Sa ganitong paraan, mas malalaman ng isang kumpanya ang dapat na sahod ng mga empleyado at matutulungan sila na manatiling kompetitibo sa pagbibigay ng sweldo. Like example,
Noong 2023, nag-conduct sila ng salary survey sa Metro Manila at nalaman nila na ang karaniwang sahod ng isang software developer ay nasa 50 to 80k pesos kada buwan. At sa call center agent naman ay nasa 20 to 30k naman. Ang data na ito ay ginagamit ng mga kumpanya para i-adjust ang kanilang mga pasahod para mas maging kaakit-akit sa mga aplikante. Obtaining salary survey, we have professionally prepared surveys. Comparative salary data on May benchmark or May office positions may be found in the surveys that are conducted regularly by professional organizations, trade associations, and the government. When we say professionally prepared surveys, ito yung mga survey na ito ay irregular na isinasagawa upang makuha ang mga comparative salary data o paghahambing ng mga sahod para sa mga benchmark o key office positions. Sa pamamagitan ng ganitong mga survey, mas madaling malaman kung magkano ang tamang pasahod batay sa industriya at lugar. Connect dito ang DOLE, Department of Labor and Employment, ay nagsasagawa ng salary survey kada taon. Kung ikaw ay isang accountant sa isang kumpanya, maaari kang gumamit ng mga datos mula sa survey ng DOLE o mula sa mga trade associations upang malaman kung magkano ang dapat mong sahurin. Halimbawa, nalaman sa survey ng DOLE na ang karaniwang sweldo ng isang accountant NCR nasa 40k naman. Kaya ang isang company ay maaaring gumamit ng information na ito para maging gabay sa pagpapasahod sa mga bagong hires. And letter B is consultants. Rather than us professing wage and salary or conducts its own survey, the company may employ the services of a consultant who will professionally conduct, analyze, and interpret the survey. Consultant. Ang consultant ay eksperto na professional na nagsasagawa, mag-a-analyze at mag-interpret ng salary saver para sa company. Sa ganitong paraan, mas tiyak at mas detalyado na ang makukuhang information ng company tungkol sa pasahod sa iba't ibang posisyon. Halimbawa is, sa isang company sa Cavite, ang nais malaman ang tamang sa pasahod para sa kanilang mga managerial positions. Sa halip na umasa sa general salary data, kumuha sila ng isang consultant. Ang consultant na ito ay nagsasagawa ng survey sa mga company katulad ng kanila sa parehong industriya at lugar. Pagkatapos nito, pinapakita ng consultant ang maresulta kung saan nalaman ng company na ang karaniwang sweldo para sa isang manager ay nasa 70 to 80k. 70 to 90k pala kada buwan. Depende sa karanasan at laki ng company. Conducting one's own survey. The greatest advantage realized by the firm that conducts its own survey is that the firm obtains salary data stated in terms of its own compensation program. Ibig sabihin, mas akma ang mga datos na makukuha dahil inayon ito sa mga pangangailangan at kalakaran ng isang company. Halimbawa, isang manufacturing company sa Cebu ang nagdesisyong magsagawa ng sariling survey sa kanilang industriya. Sa halip na umasa sa pangkahalatang datos mula sa ibang mapagkukunan, nagsagawa sila ng survey sa mga kumpanyang katulad nila sa lugar. Sa ganitong paraan, nalaman nila na ang karaniwang pasahod sa kanilang mga machine operators ay nasa 25,000 in a month. Ngunit nalaman din nila ng isang kumpanyang nagbibigay ng mas mataas na benepisyo ay umaabot ng 30,000 kada buwan. Gamit ang datos na ito, maaari nilang ayusin ang kanilang compensation program para maging mas kompetitibo sa merkado. Next is Fair Labor Standards Act of 1938. Generally, an office occupation is covered by the FLSA if the firm and the job holder deal with the movement of goods in interstate
commerce involving the interstate transmission of documents or require the use of interstate facilities. Fair Labor Standards Act of 1938 ay isang batas na nagtatakda ng mga pamantayan para sa minimum wage, overtime pay at iba pa. Halimbawa, isang accounting firm sa New York ay ang nagsasagawa ng mga serbisyo para sa mga kliyente sa ibang estado. Kung ang mga empleyado ng kumpanyang ito ay regular na nagpapadala ng mga financial documents sa mga kliyente sa California gamit ang email or courier, sakop sila ng FLSA dahil gumagamit sila ng mga pasilidad na tumatawid sa iba't ibang estado. Next is minimum wage. All employees must pay at least the minimum wage. They are paid a salary by the hour, by piecework, or by any other method. Ibig sabihin, hindi pwedeng bumaba sa itinakdang minimum wage ng gobyerno ang pasahod, anuman ang sistema ng trabaho o industriya. Example ng minimum wage sa Maynila ay 500 kada araw. Ang isang factory worker na binabayaran batay sa dami ng produkto na nagagawa niya ay dapat pa rin makatanggap ng sahod na hindi bababa sa 500 in a day. Kahit na ang kanyang trabaho ay batay sa piecework o kada produkto. Next is equal pay for equal work prohibits employers from setting different wages based solely on the sex of workers who are doing equal work. Hindi maaaring bigyan ng mas mataas o mas mababang sahod ang isang empleyado dahil lamang siya ay lalaki o babae. Kung pareho naman sila ng gawain o tungkulin sa isang kumpanya, ay dapat lamang ng pantay yung kanilang sahod. Like example, sa isang opisina may dalawang empleyado na isang lalaki at isang babae na parehong accountant at gumagawa ng magkatulad ng mga tungkulin. Kung ang lalaki ay sumasahod ng 40k in a month, ay dapat ding sahurin ng babae ang 40k in a month dahil parehas lamang sila ng trabaho sa isang kumpanya. Hindi pwedeng magkaiba ang sahod nila kung ang pagkakaiba lamang ay dahil lamang sa kasalanan. Next is overtime. Overtime hours and overtime pay. Overtime or premium pay is required for all hours work in excess of 40 in a work week. Ibig sabihin, kapag ang isang empleyado ay nagtrabaho ng higit pa sa karaniwang 40 hours kada isang linggo, siya ay dapat bayaran ng dagdag na sahod para sa mga oras na yon. Karaniwan ay mas mataas kaysa sa regular na oras ng sahod. Like example, kung ang isang empleyado sa isang manufacturing company ay nagtatrabaho ng 45 na oras sa isang linggo, ang unang 40 hours ay babayaran sa regular na rate, ngunit ang 5 hours na sobra sa 40 ay babayaran bilang overtime. Kung ang regular na sahod niya ay 100 kada oras, ang bayad sa overtime maaaring maging 150 kada oras o mas mataas depende sa patakaran ng kumpanya at batas. Work measurement is a fundamental concept in the field of industrial engineering that involves quantifying the amount of time it takes to perform a specific task or activity. Work measurement po, kapag sa trabaho, kailangan ng oras. So, ano ba ang ginagawa sa work? Nagagawa natin na gawin ang mga kailangan sa trabaho sa oras ng trabaho. Advantage of work measurement. So, pag-usapan natin kung ano-ano nga ba ang mga advantage ng work measurement. Una dyan is, it provide greater control over work processes and methods. Nag-provide daw ng work measurement ng pagkukontrol sa proseso ng pagtatrabaho. Number 2, it helps determine the appropriateness of the number of employees assigned to a work
unit. So kapag sa trabaho on time ka pumasok at hindi ka late, nagiging akma ang employees sa kani-kanilang assigned work of unit. Number 3, it helps determine the efficiency in planning work. Sa work, nakakapagplano ka ng maayos dahil meron kang sapat na oras sa trabaho para makapagplano. Number 4, it helps prevent work backlogs. So dito po sa number 4, kapag nababalance mo yung time sa work mo and on time ka pumapasok, mas magiging okay yung result ng in and out mo sa workplace mo. Number 5, it helps simplify work processes. Dito naman po sa number 5, mas mapapadali ang trabaho dahil sa work measurement. Kasi may goal ka na dapat mong abutin. Kasi nami-measure mo na yung trabaho mo. Disadvantage of work measurement. So pag-usapan naman natin ang disadvantage ng work measurement. Number 1, it lacks detailed time data for individual task elements. Dito po sa number 1, kapag wala kang work measurement, nagkakaroon ito ng pagkawala ng mga detalyadong oras ng datos ng mga individual na gawain. Number 2, there is criticism for its rigid standards which might discourage innovation and experimentation. So dito po sa number 2, nakikriticize at napapanghinaan na ng loob sa mga task na gagawin. Number 3, it can be cost prohibitive especially for smaller businesses. Dito naman po sa number 3, nagkakaroon ng mga bawal lalo na sa mga micro businesses. Number 4, the process can be intricate and time-intensive, posing challenge for many organizations. So, dito po sa number 4, kapag lack of time ka na sa trabaho, hindi mo na nagagawa ang iba pang kailangan gawin dahil ubos na ang oras mo. Characteristic of measurable office activities. First is to be measured tasks have to be insulated and counted. Number 2, tasks must be fairly consistent from one measurement to another. Number 3, tasks should be performed in sufficient volume to justify the cost of measurement. Number 4, tasks need to be void of considerable amounts of judgment and decision making. Good afternoon, everyone. What is Work Measurement Program? Before a work measurement program is developed, employees mostly business. It has a need and will produce desirable results. A work measurement program is a systematic approach to analyze and qualifying the time and effort required to complete specific task or process within organized. Ang work measurement program daw is ginagamit upang matukoy ang oras na kinakailangan upang makompleto ang isang particular na trabaho o gawain. Make preliminary plans. Ang make preliminary plans naman po is kailangan magplano ng mga pangunahing hakbang na kailangan gawin sa pagpapatupad ng programa ng pagsukat ng trabaho. Hire employees. Kailangan pumili ng mga kwalipikadong empleyado na tutulong sa pagpapatupad ng programa. Gain of assistance of and support for the program. Mahalaga na makakuha ng suporta mula sa mga kinaukulan at iba pang stakeholders upang matiyak ang matagumpay na programa. Collect importance data. Kailangan magtipon ng mga mahalagang datos na magagamit
sa pagsukat ng trabaho. Analyze, collect data, and develop studies. Matapos magtipon ng datos, mahalaga na surilin at analyze ito upang makabuo ng mga pamantayan o standards sa pagsukat ng trabaho. Train supervisors and manager. Mahalaga na magkaroon ng pagsanay para sa mga supervisor at manager upang maipatupad ng maayos ang mga bagong pamantayan. Instruct employees. Sa mga supervisor at manager, mahalaga rin magkaroon ng mga pagsasanay para sa mga empleyado upang maipatupad ng maayos ang mga bagong pamantayan. Follow up. Mahalaga ang pagsunod upang matiyak na maayos na maipatupad ang programa ng pagsukat ng trabaho.